Napasugod si Trisha sa art gallery ng kanyang pinsan na si Maris na nasa Pasay City. May bibili umano sa paintings niya. Nasaan ang buyer ng paintings ko, Insan? Excited niyang tanong. Naroon siya sa lobby. Gusto kanyang makausap. Puntahan natin siya, dali. Hindi lang niya sa kanang braso ang pinsan. Napasunod naman ito sa kanya. Pagdating sa lobby ay maraming tao. Ongoing kasi ang art exhibition. Ayun siya, ani Maris. Sabay turo sa matangkad na lalaking naka-black suit. Nang pumihit paharap sa kanila ang lalaki ay nagulantang siya. Kamukha kasi ito ng lalaki sa panaginip niya na kanyang iginuhit. Kamukha niya yung nasa portrait ko. Usal niya. Humakbang na palapit sa kanila ang lalaki. Diretso ang tingin sa kanya. Sabi ko sa iyo may kahawigang lalaki sa portrait mo. Sabi naman ng kanyang pinsan. Hi, are you the artist of my portrait? Nakangiting tanong ng lalaki. Namangha siya dahil tila nabuhay ang portrait. Opo, ako nga po. Balisang tugon niya sa akalang magagalit ang lalaki. Sorry po kung naiguhit ko ang imahe niyo na walang abiso. Actually, your act is illegal. Pero wag kang mag-alala, hindi ako magagalit. I know there's a reason why you made my portrait. Maybe you know me already. Palagi ko kasing napapanaginipan ng mukha mo kaya naisip kong ipinta. Dinala ko rito sa art gallery at isinama sa exhibit ang portrait kasi nagbabaka sakali ako na nag-e-exist siya. I really do exist. Malapad nang ngumiti si Trisha at lumapit pa sa lalaki. Natukso siyang pisilin ng banayad ang pisngi nito upang makumpirma na totoo nga ito. Oo nga, totoong tao ka. Anya. Mahinang tumawa ang lalaki. Bibilin ko ang portrait at iba pang paintings mo. Pero kukunin mo sa bahay ko ang bayad bukas ng umaga. Ibibigay ko sa iyo ang address. Ho? Lahat ng paintings ko? Nanlaki pa ang kanyang mga mata. Yes, lahat. Isama mo na ang tinatago mong painting sa bahay. Natawa si Trisha. Marami pa akong paintings pero hindi kagandahan ng iba. Walang pangit na art. May kanya-kanyang interpretasyon ng mga tao sa bawat obra ng artist. Art is also an expression of someone's thoughts and emotions that needs to be shown. Natigilan siya nang mapamilyar ang huling mga salitang binitiwan ng lalaki. Tama po kayo. Salamat po at nagustuhan niyo ang obra ko. Ano po pala pangalan niyo? I'm Edmond Villarica, but someone calls me Moon or Moonshine. And she said I'm the light of her dark life. Nangunot ang kanyang noo nang makaramdam ng kakaibang galak dahil sa sinabi ng lalaki. Ako po pala si Trisha Madrigal, right? Agap nito. Napamulagat siya sa pagkagulat dahil kilala siya nito. Kilala niyo po ako? Of course. I will never forget the woman who taught me how to love. Naguguluhang napatitig si Trisha sa mga mata ng lalaki. Bigla namang kumirot ang kanyang sentido. Pupunta na lang po ako sa bahay niyo bukas, sir. Okay, here's my calling card. Tumukot ito ng calling card mula sa wallet nito at ibinigay kay Trisha. Salamat po. Nang makuha ang card ay nagpaalam siya sa binata. Binalikan naman niya si Maris. Ano na Trisha, nagbayad na ba ang poging buyer? Tanong nito. Hindi pa, sa bahay niya na raw kukunin ang bayad. Huwag ka mag-alala, hindi scammer si Mr. Villarica. Nakausap ko na ang assistant niya kanina at kinuha lahat ng paintings mo. Alam mo ba na isa si Mr. Villarica sa pinakamayamang negosyante at politician dito sa bansa ngayon? Talaga? Ano naman ang posisyon niya sa politika? Congressman siya sa bayan ng San Agustin. Isa rin siyang abogado. Siyang may-ari ng sikat at malaking book publisher sa bansa. Nagpapublish sila ng educational books, comics at saka mga fiction novels. Pero bakit kaya kilala niya ako? Ha? Sigurado ka? Oo. Alam niya ang buong pangalan ko. At sa pakiramdam ko, kilala ko rin siya. Hindi kaya nagkakilala na kayo noon? Napaisip si Trisha. Hindi ba sabi ni Kuya, nagkaroon ako ng brain injury at trauma dahil sa aksidente noon? Nagka-amnesia raw ako. Yun din ang sabi sa akin ng kuya mo. Nasa Davao pa kasi ako noon at hindi updated sa buhay niyo. Nabalitaan ko na lang na namatay ang parents mo at dinala ka ni Kuya Troy sa Germany at doon pinagamot. Doon na rin kayo tumira ng 5 taon. Napalingon siya sa pwesto ni Edmond. Saktong tumingin to sa kanya. Ngumiti. Ganoon naman ang pagsikdo ng kanyang puso.
Kinabukasan ng umaga ay nagtungo si Trisha sa bahay ni Edmond sa isang subdivision. Good morning po, nariyan po ba si Attorney Villarica? Bati niya sa Ginoo na nagwawali sa tapat ng bahay. Nilapitan naman siya nito. Ma'am Trisha? Bulalas ng Ginoo. Nawindang siya. Kilala niyo po ako? Aba oo, halika tuloy ka. Pinagbuksan siya nito ng maliit na gate at pinapasok. Maya-maya ay lumabas ng bahay si Edmond. Itim na t-shirt na hapit ang suot nito at itim ding jogging pants. I'm waiting for you, Trisha. Nakangiting wika ng binata. Magandang umaga po, attorney. Magalang niyang bati. Please just call me Edmond. Iginiya siya nito papasok ng bahay. Sumunod naman sa kanila ang Ginoo, sumabay sa paglalakad niya. Ang tagal mong nawala, Trisha. Akala ko naman na hindi ka nababalik. Ilang taon ka na ngayon? Sabi ng Ginoo. 28 na po ako. Bakit po pala kilala niyo ako, sir? Teka, bakit hindi mo ako maalala? Ako si Roberto, caretaker dito sa bahay ni Edmond. Pinsan ako ng mami niya. Napahinto siya nang makarating sila sa lobby ng bahay. Napatitig siya bigla kay Edmond. Uncle, pakigawa niyo po muna ng fresh orange juice si Trisha. At gawa na rin kayo ng sandwich. Utos ng binata sa Ginoo. Tumalima naman ang Ginoo. Maupo ka muna, Trisha. Ani Edmond. Lumuklok naman siya sa couch at hindi mapakaling umiikot ang tingin sa paligid. Pamilyar sa kanya ang ambience ng bahay. Bakit kilala po ako ng uncle niyo? Curious niyang tanong. My sources were right. You have an amnesia. Anito. Opo, pero sabi ng kuya ko ay wala naman daw akong importanteng memories na kailangan ma-recall. Nagkaroon ako ng brain injury at trauma dahil sa car accident. Umalon ang dibdib ng binata. Hindi mo ba talaga ako maalala, Trisha? Sorry pero hindi talaga. Pero nakapagtataka lang kasi na palagi kitang napapanaginipan. Hindi lang ako basta panaginip, Trisha. I'm part of your forgotten memories. Naguguluhan na siya. Kung parte ka nang nawala akong memories, bakit hindi ka nabanggit sa akin ni Kuya? Lahat ng taong parte ng nakaraan ko ay pinakilala niya sa akin pag uwi namin dito. May 3 buwan na ang nakalipas. Bumakas sa mukha ng binata ang pagkadismaya. Paano ka raw ba na aksidente ayon sa kuya mo? Usisa nito. Ang sabi niya nadamay lang daw sa road accident ang sinasakyan kong kotse kasama ang parents ko habang pauwi kami ng bahay. Ako lang ang nakasurvive. May iba pa bang dahilan? Hindi ko nga maintindihan kasi kwento ng ibang tao. Hindi raw aksidente ang pagkamatay ng parents ko. Napaupo sa katapat niyang couch si Edmond at naging uneasy. Dumating naman si Mang Roberto dala ang tray ng pagkain. Magmerienda ka muna, Trisha. Wika ng Ginoo. Salamat po. Maya-maya ay tumayo si Edmond at niyaya ang Ginoo na pumasok sa kusina. Sinundan niya ng tingin ng mga ito. Ano bang nangyayari? Nagsinungaling ba sa akin si Kuya? Balis ang usal ni Trisha. Sumimsim siya ng juice. Bumalik din si Edmond pero si Roberto ay lumabas na ng bahay. I will pay you cash for your paintings, Trisha. Sabi nito, muling lumuklok sa tapat niya. Salamat, attorney. Kahit magkano lang po ay okay na sa akin. Nagsisimula pa lang naman ako sa pagbebenta ng artwork ko kaya mababa ang halaga. Please stop calling me attorney. Hindi ako sanay na ganyan ang tawag mo sa akin. Tipid siyang ngumiti. Sorry, Edmond pala. Mukhang limot mo na rin kung gaano kamahal ang presyo ng mga paintings mo. You're not just a rookie artist, Trisha. You're an award-winning artist. Nanalo ka sa International Traditional Painting Competition sa Tokyo, Japan noong 2017. Bawat painting mo ay naibibid sa art exhibit at auction. Pinakamura ng 1 million per artwork, kaya ang ibabayad ko sa'yo ay 10 million. Kamuntik na siyang masamid sa juice. Sigurado ka? Kilalas niyang untag. Yes, pero bigla kang nawala ng mahigit 5 taon, kaya siguro limot na ng ibang tao. Nakilala ka sa art style mo na gumagamit ng katas ng bulaklak at prutas bilang tinta sa pagbibinta. And that made your artwork expensive. Sandali, naguguluhan ako. Late ko na nadiskubre na marunong ako magpinta. Bakit alam mo lahat ng bagay na yan? Sino ka ba talaga, Edmond? Nagdekwatro ang binata at diretso ang titig sa kanyang mga mata. I'm Edmond, 34 years old. Your boyfriend since college.
We met at the prestigious university in London where I took a law course, while you studied Bachelor of Fine Arts. Pakilala nito na may buong detalye. Nailapag ni Trisha sa mesita ang baso ng juice at hindi naawat ang pagkabog ng kanyang dibdib. Napahilot siya sa sentido nang may magulong senaryo na umapela sa kanyang isip. Sandali, hindi ko maintindihan. Naguguluhang wika niya. It's okay. Pasensya na kung masyado akong mabilis. Na-excite lang ako nang makita kang muli. May sunshine. Sunshine? Sambit niya nang may maalala. Madalas niyang makita sa panaginip si Edmond na tinatawag siya sa ganoong endearment. Yes, yan ang endearment ko sa'yo. Don't force yourself to remember anything. Mahihingin din akong pabor, Trisha. Muli siyang tumitig dito. Anong pabor? Pwede bang wag mo munang sabihin sa kuya mo tungkol sa akin? Baka kasi lalo kang maguluhan kasi pansin ko na hindi nasabi sa'yo ng kuya mo lahat na dapat mong maalala. Tumango siya. Nasa Germany pa si kuya. Inaasikaso ang property ng grandparents namin. May business din kasi ang lolo ko roon kaya hindi niya basta maiwan. I know. Ituloy mo lang ang merienda. May kukunin lang ako sa kwarto. Anito saka tumayo. Sinundan lang niya ang lalaki ng tingin at muling sumimsim ng juice. Nang maubos ang sandwich at juice ay tumayo siya at nag-explore sa salas. Nasorpresa siya nang makita ang malaking portrait na nakasabit sa dingding sa itaas ng piano. Ako to ah. Bulalas niya nang makita ang sarili sa larawan kasama si Edmond. May nakaukit na pangalan niya sa ibaba ng portrait. Patunay lamang yun na parte ng nakaraan niya ang binata. Trisha? Tawag ni Edmond. Nilapitan siya nito bit-bit ang itim na handbag. Ako ba ang gumawa ng portrait na to? Tanong niya. Itinuro ang larawan. Yes. Regalo mo yan sa akin yung first year anniversary natin. Bawat taon ay palaging painting ang regalo mo sa akin. Pumihit siya paharap dito. Tinitigan ito sa mga mata. Sorry, wala akong maalala sa ngayon. Pero pwede mo ba akong tulungan na maalala lahat ng nakaraan natin? Paano tayo nagkakilala? I'm happy to hear that, Trisha. Ang totoo, aksidente ang pagtatagpo natin. First comer ko nun sa university sa London at naligaw ka. Puro banyaga nakakasalamuha mo at medyo mahihain ka pa. Biglang umulan noon at tumakbo ako. Nabunggo kita na tumatakbo rin. Nayakap kita pero nabawal tayo sa sahig dahil nadulas ako. Pinagpiyastahan tayo ng ibang estudyante. Natukso pa. Galit na galit ka sa akin nun kasi aksidente kitang nahalikan sa labi. You said it's your first kiss. Ako naman may kapilyuhan noon. Inasal ka pa. The next day, napadalas ang pagkikita natin. At dahil iilan lang tayong Pinoy sa university, mabilis tayong nagkasundo. Naging magkaibigan tayo. Nakafocus ako noon sa pag-aaral at pinagbawalan ako ng parents ko na magkaroon ng nobya. Ganun ka rin. Pero niligawan pa rin kita at sinagot mo ko. Pero sekreto ang relasyon natin. Nauna ka nagtapos ng pag-aaral at umuwi ka ng Pilipinas. After 2 years, nagkita tayo at pinakilala kita sa parents ko. Pumayag na sila kasi tapos na ako mag-aral. Pero ikaw, hindi mo pa rin ako pinapakilala sa parents mo. Natuklasan ng kuya mo ang relasyon natin at hindi siya pabor, pero pinaglaban mo ko. Mahabang kwento nito. Mataman lamang na nakikinig si Trisha. Bakit galit sa'yo si Kuya Edmond? Hindi ako sure. But I think dahil sa politika. Magkalaban kasi mga tatay natin sa pwesto ng governor noon. Pero bakit hindi sinabi sa akin ni Kuya ang tungkol sa'yo? Kumibit balikat ang binata. I don't know. Pero huwag kang mag-alala. Aalamin ko ang dahilan. Bumalik sila sa couch at doon ay binuksan ng binata ang handbag at inilapag sa mesita. Nanlaki ang mga mata niya sa dami ng bundle ng pera. Puro 1,000. Seryoso ka ba sa 10 million na bayad sa paintings ko? Hindi makapaniwalang saad niya. Oo naman. Kulang pa to kung tutuusin. 6 na landscape paintings ang nakuha ko at 5 portrait kasama ang imahe ko. Masyadong mahal pero salamat. Gusto ko rin talaga magsimulang kumita gamit ang talent ko. Wala kasi akong alam sa negosyo ng pamilya namin kaya si kuya nang namamahal at humahawak sa shares ko. Do you want a job related to your skills? Pagkuman ay tanong ni Edmond. Oo sana, kaso hirap akong makahanap ng trabaho. I'll give you a job. Nangangailangan ng graphic designer ang publishing house namin. Marunong ka naman sigurong gumamit ng computer para sa illustration at digital designs. Oo, marunong ako kasi may laptop ako.
Kaya ko rin gumawa ng comics gamit ang isang application. I know you're also good at illustration. Magaling ka rin sa music, photography, sculpture, interior designs at iba pang related sa arts. Nasalo mo na ata lahat ng talent na pinamudmud ng Diyos. Maliban lang sa pagsasayaw. You hate dancing. Napangiti si Trisha, ngunit hindi maalis ang pagkailang. Sobrang gwapo sa paningin niya ang binata, at hindi pa rin siya makapaniwalang naging boyfriend niya ito. Nabanggit nga ng kuya ko na nanalo ako sa painting contest noon, pero hindi niya sinabi na kumikita ako ng milyon sa talents ko. Anya. Biglang tumahimik si Edmond. Kung nakapag-desisyon ka na magtrabaho sa company ko, tawagan mo lang ako para mag-guide kita. Ani to pagkuwan. Sige, balitaan kita kaagad. Tumayo na siya. Tumayo na rin ang congressman. Ipapahatid na kita sa driver ko para hindi ka mahirapang bumiyahe. Wala ka naman natang sasakyan. Nagtaxi lang ako. May kotse kami pero hindi ko alam imaneho. Nakalibre ng driver namin. Okay, I'll call my driver. Let's go outside. Sumunod naman si Trisha rito, bitbit ang bag ng pera. Medyo mabigat yon. Pagdating nila sa parking area ay naroon na ang driver. May 4 na kotse roon. Puro sikat ang brand. Don't forget to call me Trisha. Paalala ng binata. Tumango siya at kumaway rito. Salamat ulit, Edmond. Lumulan na siya sa backseat ng kotse. Samantala, naghahalo ang lungkot at pananabig sa puso ni Edmond habang tinatanaw ang kotseng sinakyan ni Trisha. Palabas na ng gate ang mga ito. Nabaling ang tingin niya kay Roberto nang palapit ito sa kanya. Akala ko, pinagbawalan lang ng kuya niya si Trisha na balikan ka, Edmond. Hindi ka pala talaga niya maalala. Dismayadong wika ng Ginoo. Saksi ito sa pagmamahalan nila noon ni Trisha. Hindi ko rin lubos maisip na magagawa to ni Troy sa amin, Uncle. I thought he just hated me because of the politics rivalry between our fathers. Ano bang nangyari noon? Nabalitaan ko lang na naambush ang parents ni Trisha 3 buwan bago ang national election. Hindi ko alam ang buong kwento. Nasa US kasi ako nung nabalitaan ko ang nangyari. Pag-uwi ko, nailbing na ang parents ni Trisha. Ayaw akong palapitin ni Troy kay Trisha noon na comatose sa ospital. 3 araw ang lumipas, umalis sila papuntang Germany para raw sa brain surgery ni Trisha. Mula nun wala na akong balita dahil hinaharang ni Troy lahat ng tawag ko. Nagpadala ako ng tao para malaman ng status ni Trisha pero mahigpit ang security niya. Malungkot niyang kwento sa tiyuhin. Baka alam ng daddy mo ang dahilan. Isa kasi siya sa hinihinala ang suspect sa nangyaring ambush sa pamilya ni Trisha. Natitigilang tumitig siya sa Ginoo. 3 taon na nakatira sa UK ang parents ko at nag-focus na sila sa business ni Ate Grace, Uncle. Niyaya ako noon ni Daddy na manirahan rin sa UK at ibenta ang mga negosyo namin pero mas pinili ko rito. Nagtaka nga rin ako kung bakit biglang tumigil sa politika ang daddy mo at sumunod sa mami mo sa UK. Hindi kaya may kinalaman yun sa issue ng mga Madrigal? Nagsimula nang magduda si Edmond sa ama. Umiiwas kasi ito noon sa tuwing uusigin niya tungkol sa pamilya ni Trisha. I will talk to Dad about it, Uncle. Bumalik siya sa loob ng bahay. Gagawin niya ang lahat maalala lamang siya ni Trisha. Hindi siya papayag na habang buhay kalimutan ng babaeng pinakamamahal niya. 1 linggo ang pinalipas ni Trisha bago nabuo ang pasya na magtatrabaho sa kumpanya ni Edmond. Humingi pa siya ng payo kay Maris. Pinuntahan niya ito sa opisina ng art gallery. Okay lang kaya magtrabaho ako kay Edmond? Saad niya, nakaupo siya sa tapat ng lamesa ni Maris. Ikaw, kung komportable ka naman sa offer ni Congressman, walang problema. Iba kasi ang pakiramdam ko kay Edmond. Feeling ko talaga espesyal siya sa buhay ko. Pero mas mainam kung magpapaalam ka muna sa kuya mo, Trish. Baka mamaya ay mapagalitan ka yun. Isa pa, may business kayo. Insulto sa kuya mo na mas gusto mo magtrabaho sa iba. Wala naman akong alam sa pamamahala ng paper manufacturing namin. Ayoko munang sabihin kay kuya na magtatrabaho ako sa iba. I'm sure magagalit siya at baka ikulong na naman ako sa bahay. O kaya ibalik sa Germany. So, bakit ka pa magtatrabaho kay Congressman? May 10 million ka na. Pwede ka nang magsimula ng negosyo na gusto mo. Anytime naman pwede kang maglagay ng artwork mo rito sa gallery. Hindi pa ako ready maging independent, Maris. Gusto ko magtrabaho kay Edmond kasi gusto ko mas makilala pa siya. Baka masagot niya ang ibang bagay na gumugulo sa isip ko. Sabi mo nga halatang may tinatago sa akin si Kuya Troy.
Kasi may memories ako na ayaw niyang ipaalala. Isa na siguro ron ang tungkol kay Edmond. Napabugan ng hangin si Maris. Ewan ko ba riyan kay Kuya Troy? Huwag ka mag-alala. Hindi ko sasabihin sa kanya ang plano mo. Your secret's safe with me. Salamat, Insan. Kung sakaling magtatanong si Kuya, sabihin mo na lang dito ako nagtatrabaho sa'yo. Sure, Pinsan. Sobrang busy rin ng tao na yun kaya hindi niya mamamonitor lahat ng kilos mo. Pero may na-assign siyang bodyguard sa akin. Tinatakasan ko nga lang sila. Ayun lang. Ganito na lang. Bago ka pumasok sa trabaho, diretso ka muna rito para makapag-disguise ka. Ako nang bahala sa bodyguards mo. Napatayo siya at lumapit sa pinsan. Niyakap niya ito buhat sa likuran. Thank you, Insan. You're my angel. Pangiti-ngiti lang naman ito. Kinabukasan ng umaga ay nagtungo si Tricia sa opisina ni Edmond. Katabi lang pala ng book publishing building ang law firm nito. Sinalubong naman siya ng isang ginang na umunay sekretarya ng binata. Hi, Miss Tricia. Ako pala si Josie, sekretarya ni Congressman. Nakangiting bati ng ginang at nagpakilala. Nasorpresa siya dahil kilala siya nito. Kilala niyo na po ako? Oo naman. Madalas kang kasama ni Boss rito sa opisina noon. Ako kasi ang sekretarya ng daddy niya noon at ngayon ay siya naman ang pinagsisilbihan ko. Totoo nga ba na boyfriend ko si Edmond? Yes, at nabanggit ni Boss na may amnesia ka kaya wala kang maalala. Halika, sumama ka sa akin sa opisina ni attorney. Sumunod naman siya rito papasok sa malawak na workplace ni Edmond. Napapaligiran ito ng malalaking bookshelves. Baka before lunch pa darating si attorney kasi may meeting siya sa district office. Guide muna kita sa magiging trabaho mo. Ani Josie. Okay lang po, ipapasa ko na rin tong resume ko. Inabot niya sa babae ang naka-folder niyang resume. Sige, ipapasa ko to sa HR office. Pero sabi ni attorney, dito ka muna sa opisina niya magstay. Bibigyan kita ng guideline book for graphic designs. Umupo naman siya sa couch at nagmasid sa paligid. Binigyan siya ni Josie ng makapal na librong itim. Mag-isa lang ba ako rito? Kabadong tanong niya. Sasamahan muna kita habang wala pa si Congressman. May gagawin din ako sa computer niya. Napangiti siya. Salamat. Binuklat niya ang libro at sinimulang basahin. Habang lumilipas ang oras ay ginugupo ng antok si Tricia. 4 na oras lang kasi ang tulog niya dahil sa excitement na nauwi sa insomnia. Umidlip ka muna, ma'am, sabi ni Josie na nakaupo sa lamesa ni Edmond. Okay lang ako. Giit niya kahit nahihilo na sa antok. Maya-maya ay hindi rin siya nakatiis. Napahiga na siya sa couch. Lumalalim na ang tulog ng dalaga nang maramdaman ang mainit na bagay na humahaplos sa kanyang pisngi. Unti-unti siyang nagmulat ng mga mata at napabalikwas ng upo nang masilayan ang mukha ni Edmond. Sorry sir, first day of work ko nakatulog ako. Natatarantang sabi niya. Napalinga siya sa paligid. Wala na roon si Josie. Napapangiting lumukulok sa katapat niyang couch ang binata. Ayos lang, orientation day mo pa lang naman ngayon. Mukhang napuyat ka. Anito, matabang siyang umiti. Hindi lang niya masabi na napuyat siya, kakaisip dito. Ano kasi, naisip ko itong trabaho. Sa sobrang pananabik ko, nahirapan akong matulog kagabi. Uminit ang kanyang mukha nang mapansin ang pilyong ngiti ng binata. Ano ang nararamdaman mo sa tuwing iniisip mo ko? Usig nito. Napakagat siya sa ibabang labi. Na-excite ako. Nung napapanaginipan pa lang kita, nagigising ako palagi na masaya. Minsan nga parang ayaw ko nang magising. Really? That means you're still in love with me, Trish. Lalo lamang uminit ang kanyang muka. Inaamin ko na kinikilig ako sa tuwing dadapo ka sa panaginip ko. Kaya nga naiguhit kong imahe mo kasi inasam ko na maging totoo ka. Hindi lang yun dahil sa panaginip, Tricia. Your feeling while thinking about me is part of the love you've forgotten. Masakit para sa akin na isiping nakalimutan mo ang pag-ibig ko. Pero naniniwala ako na ang puso mo ang nag-uudyok sa utak mo na alalahanin ang nakaraan natin. Your heart kept those memories for us. Siguro nga tama ka. Gusto kong maalala ang lahat pero hindi ko alam kung paano. Let me help you. Kailangan mo lang ng gabay para ma-recall ang nawalang memories mo. Mas marami tayong good memories at masasabi ko na healthy ang relasyon natin. Habang nagtatrabaho ka rito, hayaan mo kong buhayin ang memories natin.
It will help you recover naturally. Nasabik naman siya sa sinabi nito. Sang-ayon ako, pero pasensya ka na kung medyo naiilang ako. No problem, naiintindihan kita. And that's normal kasi parang first time mo lang din ako nakita. Tumayo na ito. 20 minutes na lang before lunch. Nagpabili na ako ng food natin. Can we eat together? Anito pagkuwan. Tumango siya at nagpaalam na magbabanyo. Pagpasok ng banyo ay saka lamang naalala ni Trisha ang kanyang panaginip habang nakaidlip. Nanaginip na naman siya tungkol sa car accident. Paglabas niya ng palikuran ay naroon na si Josie, naghatid ng pagkain. Let's eat, Trisha. Paanyaya ni Edmond. Umalis naman ang sekretarya. Lumapit siya sa lamesa kung saan inihain ng binata ang pagkain. Natitigan niya ang pamilyar na pagkain. Ano to? Tanong niya. Itinuro ang oval na plato. May lamang makukulay na pagkain bilog. Pichi-pichi ang tawag dyan. Pinaluto ko kay Uncle Roberto. Paborito mo yan at madalas ka magpaluto kay Uncle noon. Kumuha siya ng isang pichi-pichi at isinubo. Otomatikong napamilyar siya sa lasa at texture ng pagkain. Ang sarap. Gawa ba ito sa kasaba at merong nyog? Yes. At sabi mo yan madalas na niluluto ng lola mo noon sa tuwing magpapasko. Noong namasyal tayo sa Davao, sa lola mo, pinatikim mo sa akin ang pagkain na yan. Noong wala ka at sa tuwing namimiss kita, nagpapaluto ako niyan kay Uncle. Kaso lalo ako nalulungkot. Hindi maintindihan ni Trisha ang biglang paglukob ng lungkot sa kanyang puso dahil sa narinig. Edmond, ang totoo, simula nung nakilala kita, mas madalas ako managinip tungkol sa mga pamilyar na senaryo. Naniniwala ako sa'yo, kaya gusto ko na talagang maalalang tungkol sa akin. Anya. Nilapitan siya nito at pinaghilan ng silya. Huwag mong biglain, maaalala mo rin ang lahat. Nakapaghintay nga ako ng matagal sa pagbabalik mo. Ito pa kayang pagbalik ng alaala mo habang narito ka na ang hindi ko mahintay? Salamat. No worries. Kumain muna tayo. Mamaya bago tayo umuwi, dadalhin kita sa paborito nating restaurant. Sabi nito. Umupo naman siya. Sige pero hindi tayo pwedeng magpagabi ha. May bodyguards ako na naghihintay sa art exhibit ng pinsan ko. Tumakas lang ako. Ganun ba? Okay sige, hindi tayo magpapagabi. Umupo na ito sa katapat niyang silya. Kumain na rin sila. Pagkatapos ng tanghalian ay nagpa-set up ng workplace niya si Edmond malapit sa lamesa nito. Bakit dito ako magtatrabaho? Takang tanong ni Trisha. Gusto kong malapit ka sa akin at mas mabilis ang development ng memorya mo once madalas tayong magkasama, Trish. Hindi ako naglalagi rito pero dito ako magla-lunch para lagi tayong sabay. Hindi ba nakakahiya sa ibang empleyado? Kabago-bago ko rito, priority mo kaagad ako. Napangiti ang binata. Trisha, walang magagalit sa'yo. Karamihan sa empleyado ko'y kilala ka. Alam nila na girlfriend kita. Hindi ba ex-girlfriend? Pilya siyang ngumiti. Tumabang tuloy ang ngiti ng gwapong congressman. Please don't say that. Lalo mo akong sinasaktan eh. Para sa akin, hindi nagwakas ang relasyon natin, lalo ng pagmamahalan natin. Pansamantala lamang tayong pinaglayo dahil sa hindi inaasahang sirkumstansya. But now that you're back, gagawin natin ang lahat para bumalik lang tayo sa dati. Unahin muna natin sa alaala mong napawi. Sorry, joke lang yun. Tama ka. Natawa rin si Edmond. I missed your naughty side, Trish. Isa yan sa nagustuhan ko, pero medyo inosente ka ngayon. Siguro hindi ka nakakapag-explore habang nasa Germany at nagpapagaling. Tama ka. Palagi lang ako sa bahay at kung lalabas man ay kasama si kuya. Bahay at ospital lang ang madalas kong tambayan. Last year lang naging stable ang health ko. I can't blame your brother. You're his only family left. Hindi pa ba nag-aasawa ang kuya mo? Hindi eh. May fiancé siya noon pero naghiwalay sila. Naging busy na siya sa negosyo. Ang alam ko, magkaedad lang kami ng kuya mo. Oo nga, 34 na rin siya. Eh ikaw, bakit hindi ka pa nag-aasawa? Tinitigan siya nito sa mga mata. I can't replace you in my heart, Trisha. Kahit wala akong balita sa'yo, hindi ako tumigil sa paghihintay na babalik ka. My life without you felt unreal. Feeling ko nabubuhay na lang ako para abutin ang lifespan ko. Hoy, grabe ka naman. Ang wagas mo namang magmahal. Naudlot ang ngiti niya nang mapansing seryoso ang binata. You're the reason why I'm still alive, Trisha. I know God will find ways to bring you back to me. And it's happening now.
Hindi mo lang alam kung gaano ako kasaya nang makita kang muli. Seryosong pahayag nito. Napahakbang siya palapit kay Edmond nang mapansing nanunubing na ang mga mata nito. Bago tumulo ang mga luha nito ay inunahan niya ito ng yakap. Sorry, ramdam kong lungkot mo, Edmond. Naniniwala ako sa lahat ng sinabi mo kasi kung anong pinapakita mo ngayon, ganun ka rin sa panaginip ko. And you're right, my dream is just part of the memory I've missed to recall. Nagpakonsulta ako sa doktor noon. Sinabi ko tungkol sa paulit-ulit na panaginip ko. Sabi niya maaaring depressed pa rin ako kasi hindi makamove on ang isip ko sa nakaraan. It's still haunting me like a nightmare. Kaya gumawa ako ng portrait mo kasi naniniwala ako na maaaring totoo ka. Na pwedeng parte ka talaga ng nakaraan ko. Emosyonal niyang pahayag at napaluha na rin. Napahigpit ang yakap sa kanya ng binata. Thank you for making ways to find me, Trisha. Kaya ako naroon sa art gallery noon kasi ang ganoong lugar ang nagpapakalma sa akin sa tuwing aatakihin ako ng pangungulila sa'yo. Sa tuwing nakatingin ako sa mga artwork, para akong naglalakbay sa panahong kasama kita. Minsan nga, maghapon akong tumatambay sa gallery, umaasa na bigla kang magpakita. Tumingala siya at pinahid ng kamay ang bakas ng luha sa pisngi ng binata. Ganoon din ang ginawa nito sa pisngi niya. I missed you so much, my sunshine. Anito at biglang yumuko. Hindi siya nakahuma nang siilin siya ni Edmond ng halik sa mga labi. Sandali siyang natigilan ngunit nang nanuot sa puso niya ang pananabik ay dagli siyang tumugon sa halik nito. Naghiwalay lang sila nang may kumatok sa pinto. Pumasok si Josie. Sorry sa istorbo. Kailangan po kayo sa law firm ngayon, Sir Kong. Sabi ng babae. Sige, papunta na ako. Pakiasikaso ang kailangan ni Trisha sa workplace niya. Ani Edmond. Yes, sir. Kinuha lang ng binata ang cellphone nito at handbag. Babalik ako bago mag-alas 4, Trisha. Wait for me, okay? Paalam nito. Tumango lamang siya at hinatid ng tingin ng binata. Umupo naman siya sa harap ng kanyang lamesa. Pwede mo nang gamitin ng computer mo, Ma'am Trisha. May application lang na-install riyan na magagamit mo sa digital design at ibang artwork. Ani Josie. Salamat, ate. Pero hindi ko pa kabisado tong digital drawing pad. Mamaya darating ang isang illustrator para turuan ka. Excited yun na makilala ka ng personal. Fan mo raw siya noon. Isa siya sa magaling nating comics illustrator. Talaga po? Bigla rin siyang nasabik. Oo, wait lang. Tatawagin ko siya para makapagsimula na kayo. Sabihin mo lang kung ano pang kailangan mo, ha? Opo, salamat. Nagmamadaling lumabas ang babae. Ilang minuto ang nakalipas ay bumalik din si Josie kasama ang lalaking illustrator. Bata pa ito, kaagad silang nagsimula sa tutorial. Pagsapit naman ng hapon ay bumalik si Edmond at tiningnan ang sample ng digital book cover design niya. Ang bilis mong natutong gumamit ng device, sabi nito. Tinuruan ako ni Kian, magaling siyang mentor at masayang kausap. Sabi ni Trisha, hindi maalis ang ngiti sa mga labi. Marami ng success comics na na-illustrate si Kian. Magaling din siya sa traditional portrait. Oo nga, nakita ko ang artwork niya sa phone. Sabi niya, inspired daw siya sa akin noon. Really? He must be happy to see you. Ang saya nga niya kanina. Natutuwa rin ako dahil naging inspirasyon ako sa iba. So, can we go now? Paggawan ay tanong nito. Sandali, shutdown ko lang ang computer. Tinulungan na siya nitong magligpit ng kanyang gamit. Pagkatapos ay umalis din sila. Alas 4 pa lamang ng hapon pero puno na ng sasakyan ng kalsada. Dapat bago lumubog ang araw ay makauwi na ako, Edmond. Sabi niya nang lula na sila ng kotse. Nasa backseat sila dahil may driver ang binata. Hindi na ba tayo kakain? Sa traffic pa lang ubos ng oras natin. Dismayadong wika nito. Sinipat niya ito. Mag-snack na lang tayo, alanganin kasi ang oras. Pero wag ka mag-alala. Sa susunod ay hahabaan ko pa ang oras natin. Busy ka naman kasi palagi sa trabaho. What about Sunday? We can spend more time together in my house or some of your favorite places. Pwede rin. Ngumiti rin ito at hinawakan siya sa kamay. Napatitig siya rito nang halikan siya nito sa likod ng kamay. Nabawasan ng pangamba ko na baka bigla ka na namang mawala, Trisha. Kung pwede lang hindi na kita hahayaang umalis kahit isang segundo. Masuyong wika nito. Napangiti siya. Hindi na ako mawawala. Pero kailan ko naman pwedeng sabihin kay kuya ang tungkol sa'yo?
Kakausapin ko muna siya pag uwi niya. Mas maganda kung maalala mo muna lahat ng memories mo bago tayo magtapat sa kuya mo. Sige, sisikapin ko makaalala agad. Pagdating sa Western restaurant ay kaagad naramdaman ni Trisha ang pamilya na ambience ng pasilidad. Kaibigan pala ni Edmond ang may-ari nito na nakapag-asawa ng British. Are you two together again? Manghang tanong ni Logan, kaibigan ni Edmond. Lawyer din ito. Yes, Logan. But Trisha is still recovering from amnesia. Ani Edmond. I see. Ang tagal niya ring nawala ah. Dumiretso sila sa rooftop dining area. Wala pang tao roon kaya solo nila ang pasilidad. Iginala ni Trisha ang paningin sa paligid. Ang ganda naman dito. Sabi niya nang makalapit sa mini garden na merong water fountain. Are you familiar with this place, Trisha? Tanong ni Edmond. Nakasunod pala ito sa kanya. Oo, at pakiramdam ko ay comfort zone ko rito. That's not just a feeling, may sunshine. Dito ka madalas tumambay sa tuwing naiinip ka sa bahay niyo. Nagdadala ka rito ng art materials at gumuguhit. Inaarkila mo tong buong rooftop. Minsan inaabot ka ng gabi rito kaya pinupuntahan kita rito. Pumasok sila sa mini gallery. Nasurpresa siya nang makita ang pamilyar na paintings. May pirma pa niya ang mga ito. Gawa ko ba ang lahat ng paintings dito, Edmond? Yes, ang lahat na yan ay dito mo ginuhit. Ang totoo, hindi ang lugar ang binabalikan mo nung una, kundi ang kapatid ni Logan na may leukemia. Ikaw ang art tutor niya kasi mahilig din siya sa arts. Natitigan niya ang portrait ng isang batang babae. Otomatikong dumagsa sa isip niya ang memories tungkol sa bata. Naalala niya ang pangalan nito. Nasaan na si Ella? Maya-maya ay tanong niya. She passed away 4 years ago. Tura naman ni Edmond sa kanilang likuran. Sumunod din pala ito sa kanila. Nanunubig ang mga matang humarap si Trisha sa lalaki. She waited for you to return. Sinabi ko na lang na may sakit ka kaya hindi ka makapunta. Ani Edmond. Humarap siya sa binata at yumakap dito. Humagulgol sa dibdib nito. At habang umiiyak ay nagdagdagan ng alaalang bumabalik sa kanyang isip. Naaalala ko na. Kasama natin si Ella sa tuwing namamasyal. Binabantayan natin siya sa ospital sa tuwing may chemotherapy siya. Humihikbing wika niya. Humigpit ang yakap sa kanya ng binata. Thank God, you finally recall some of our memories. Bulalas nito. Pagkatapos ng iyakan ay nagsalo naman sila sa masarap na merienda kasama si Logan. Malaki ang naitulong ni Logan upang maalala pa ni Trisha ang ibang nakaraan. Marami rin pala siyang kalokohan noon. Ilang beses mo rin pinaiyak si Edmond, Trish. Gatong pa ni Logan. Paano pinaiyak? Natatawang tanong niya. Mahilig ka mong prank noon. Kunwari, hihiwalayin mo si Edmond matapos awayin. Magaling kang umarte kaya itong marupok kong kaibigan, paniwalang paniwala. Hindi mo kasi siya pinapansin ng ilang araw. Pumupunta siya rito, nagyayayang maglasing. Tapos nung nalasing, iiyak kasi hihiwalayin mo na. Tumatawa ang kwento ni Logan. Tawa rin siya ng tawa. Iyakin ka pala, attorney. Kansyon niya sa nobyo. Pinukol naman siya nito ng mahayap na tingin. Kakaprank mo sa akin, nagkatotoo nga na iniwan mo ko. Wala kang ideya kung gaano ako nahibang at nasaktan nung nawala ka. Nag-cancel pa ako ng candidacy for mayor noon dahil sa depresyon. Pinaalbularyo pa ako ni mami kasi bigla ako nangayayat. Hindi nagsasalita, nakatulala lang. Anito. Napalakas ang kanyang tawa ngunit kaagad ding tumigil nang maisip kung gaano naghirap si Edmond sa pagkawala niya. Sorry na. Siguro kung hindi naapektuhan ng utak ko, baka hindi tayo naghiwalay. Hindi ko rin hahayaang magtagal ako sa Germany. Pwede ka pa namang bumawi ngayon. Paano ako babawi? You missed our 5 anniversaries, my birthdays. Hindi rin natuloy ang pangako mo na pakakasalan mo ako sa 10 years anniversary natin. Last year pa dapat ang 10th anniversary natin. Tumabang ang kanyang ngiti. Ipagpaliban na lang muna natin ang kasal. Pero simula ngayon, isagot ko na lahat ng gasto sa date natin. Ipagluluto rin kita palagi ng lunch at merienda. Kung gusto mo, ipaglalaba pa kita ng damit. Anya. Humagikgik ang binata. Maging si Logan ay natawa. Parang sinabi mo na rin na gusto mo ng gampanan ng pagiging asawa ni Edmond, Trisha. Ani Logan. Yun lang ang paraang alam ko para makabawi sa kanya. Giit niya. Nagawa mo na ang mga yun noon, may sunshine.
Nakangiting wika naman ni Edmond. Talaga? Mahilig na pala ako magluto noon? Oo, at sobrang sarap mong magluto. Kung ganon, hindi na tayo bibili ng food sa labas. May kusina naman siguro sa opisina mo, no? Wala, pero pwede tayong magdala ng oven at electric stove. May space pa naman sa opisina na pwedeng gawing kitchen. Nagkasundo rin sila pero may isang nalungkot, si Logan. Hindi na pala kayo kakain dito sa restaurant ko, ha? May hinampong sabi nito. Mag-o-order na lang kami online at ipadala mo sa office, Logan. Dadalawin ka rin namin kapag walang trabaho. Ani Trish. Okay, mas masaya ako na nagkabalikan na kayong dalawa. Narito lang ako para suportahan kayo. Basta, abayaw ko sa kasal nyo, ha? Sa kaninong sa panganay nyo. Salamat, Logan. Sigurado yan. Pagkatapos kumain ay nagpahatid si Trisha sa art gallery ni Maris. Malayo sa gusali ang binabaan niya upang hindi makita ng mga bodyguards. Inabisuhan na rin niya ang pinsan. Kamusta ang first day of work mo, Insan? Usisa ni Maris nang makapasok sila sa opisina nito. Masaya, madali lang ang trabaho at nag-e-enjoy ako. Kumusta naman kayo ni Congressman? Marami na ako naaalala, Maris. Excited niyang turan. Wow, magandang balita yan. Pero secret muna natin to, ah. Oo naman. Ibinigay niya sa pinsan ng pasalubong niya na nakabox na lasagna at milk tea. Natuwa naman ito. 2 linggo ang lumipas. Napadalas ang pagpunta ni Trisha sa bahay ni Edmond tuwing linggo. Araw-araw rin silang magsasama sa opisina. Lunes ng tanghali ay abala siya sa pagluluto ng lunch nila. Kumislot siya nang may mga brasong namulupot sa kanyang bewang. Ang bango naman ng niluluto mo, may sunshine. Bulong ni Edmond sa kanyang tenga. Napapiksi siya ng pupugi nito ng halik ang kanyang leeg. Siyempre, dapat amoy pa lang ng pagkain ay masarap na para ganahan kang kumain. Anya. How's your work today? Pinakawalan din siya nito. Natapos ka na ang cover design ng fitness guidebook. Aprobado na yun ng editor ko. Very good. What about your neurologist checkup yesterday? Nakangiti siyang tumitig sa binata. Ang totoo ay natawa ang doktor ko kasi natural daw ang pagbabalik ng memories ko. Nawala na yung signs ng ilang nerve damage sa utak ko. Nag-adjust na siya sa gamot ko. Nirefer niya ako sa magaling na psychiatrist para mag-guide ako at ma-manage maigi ang mental health ko. May time kasi na bumabalik ang trauma ko lalo kapag naaalala ang car accident. I'm happy for you. Tuloy lang natin ang bonding para mas marami kang maalala. At salamat sa'yo, kasi kung wala ka ay baka forever nang mabaon sa limot ang ibang memories ko. Muli siya nitong nilapitan at sinaglitan ng halik sa mga labi. Pagkuwan ay tinulungan siya ng nobyo sa paghahain ng pagkain sa lamesa. Kalahati ng opisina ay ginawa nilang kusina at dining. Mistulang dating place na rin nila yon. Tikman mo muna ang niluto kong beef with mushroom may moonshine. Sabi niya. Manghang napalingon sa kanya ang binata. You finally call me in that endearment. Sabik nitong wika. Naalala ko lang kasi madalas sa panaginip ko ay tinatawag kitang may moonshine. Minsan ay may moon lang. Oo nga pala, 2 endearment mo sa akin. At para bumagay naman, tinawag kitang may sunshine. Natawa pa ang parents mo sa tawagan natin noon. Speaking of your parents, hindi ba sila umuwi rito? Pagkawan ay usisa niya. Umuwi sila for vacation. May bibilhin ding property si Mami sa Baguio. Ginupo naman siya ng pagkasabik. Kung ganun ay makikita ko na sila. Yes, at excited na rin si Mami na makita ka. Nang tumawag kasi siya ay sinabi ko na bumalik ka na. Gusto ko rin silang makita ulit. Pagkawan ay tinikman na ni Edmond ang sarsa ng ulam na niluto niya. Sobrang sarap. Sakto lang ang alat. Komento nito. Thank you. Buti naman at nagustuhan mo. Kain na tayo at gutom na ako. Naghubad na siya ng apron at umupo sa silyang hinila ng binata. Umupo na rin ito at nilagyan ng pagkain ng kanyang plato. Biyernes ng umaga ay bumalik sa doktor si Trisha kasama si Edmond. Madalas kasi ang pagsakit ng ulo niya lalo na sa tuwing maaalala ang car accident. Magulo kasi ang senaryo sa isip ko at parang hindi tugma sa kwento ni Kuya. Sabi niya nang palabas na sila ng ospital. Ano bang naaalala mo? Usisa naman ng binata.
Naaalala ko ang nangyari noon. May tumagos na bala ng baril sa salamin ng kotse namin. Tinamaan ng daddy ko na katabi ng driver. Pagkatapos ay natamaan din ng bala si mommy habang yakap ako. Naalog ng husto ang sasakyan at sumemplang kaya nabagok ang ulo ko sa matigas na bagay. Tama ang naaalala mo, Trish. Hindi basta aksidente ang nangyari sa inyo ng parents mo, kundi ambush. Yun ang nabalitaan ko noon. Pero bakit nagsinungaling si kuya? Maybe your doctor advised her not to tell you the truth to avoid worsening your trauma. Kailangan ko makausap si Kuya Edmond. Eksaheradong wika niya. Papasok na sila sa kotse nang pigilan siya ni Edmond sa kanang braso. Let me talk to your brother first, Trish. May lilinawin lang ako sa kanya. Once kasi na nalaman niya na okay na tayo, baka kung anong gawin niya sa'yo. Anito, hindi ako papayag na siyang magpasya sa buhay ko, Edmond. Simula nung tumira kami sa Germany, halos ikulong lang niya ako sa bahay. Kaya sabi ng psychiatrist ko ron, sobrang bagal daw ng progress ng recovery ko. Palaging dahilan ni Kuya na bawal ako magtagal sa labas kasi makakaapekto sa kalusugan ko. Baka may iba pa siyang dahilan kaya ka hindi higpitan ng ganun. Kumalma ka muna. Huwag ka rin magmadali na maalala lahat kasi mapipressure ka lang. Bumuntong hininga si Trisha. Nang kumalma ang kanyang sistema ay tumahimik din siya. Inalalayan siya ng binata papasok ng kotse. Hinatid siya nito sa gusali kung nasaan ang art gallery. Nakaabang sa labas ang bodyguards mo. Ani Edmond nang huminto ang kotse. Dito na lang ako bababa. Huwag mo nang ilapit ang kotse kasi makikilala nila ang plate number. Okay, I'll see you tomorrow. Agahan mo sa bahay para makapagluto tayo bago dumating ang parents ko. Tumango siya at inunahan ng halik sa mga labi ang binata. Kaagad siyang bumaba at pumasok sa gusali pero sa exit door dumaan. Kinabukasan, pagsikat pa lamang ng araw ay nasa bahay na ni Edmond si Trisha. Kagigising lamang ng binata. Si Mang Roberto naman ang nagbukas ng gate at pinapasok siya. Ang aga mo, Trisha. Bungad ni Edmond nang salubungin siya nito sa lobby. Sabi mo agahan ko eh. Ano ba talaga? Anya sabay tawa. Natawa rin ito. Napasobra naman ang aga. Tulog pa si San Pedro, narito ka na. Mabuti nakatakos ka sa bodyguards mo. Nilapitan siya nito at hinalikan sa mga labi. Sinabi ko na may tatapusin akong painting sa gallery. Nagalmusal ka na ba? Hindi pa nga eh. Uminom lang ako ng hot chocolate. Hintayin mo ako rito, maliligo lang ako. Pagkatapos imimamalengke tayo. Okay, sige. Magluluto ako ng breakfast natin. Dumiretso na siya sa kusina at nakailam sa laman ng ref. Pagkatapos ng almusal ay nagtungo naman sila sa supermarket. Mas maganda ata sa wet market tayo mamili. Maraming sariwang isda at karne. Ani nang makapasok sila sa gusali. Hindi tayo pwede ron. Marami ang makakakilala sa akin at baka maabala pa tayo. Posible rin may makakilala sa'yo. Anito. Oo nga pala. Sikat ka pa naman. Nakita ko ang post ng isang mainstream media tungkol sa top billionaire ng bansa. Nasa top 6 ka pala. Oo, pangatlong taon na to na naisama ako sa top 10. Ang yaman mo pala talaga. Sariling pera mo ba yung 11 billion net worth? Combined assets ko yun, kasama ang naman akong business at property sa parents ko. Ako, hindi ko alam kung magkano ang assets namin ni Kuya. Siguro malaki ang sa kanya. Wala ka bang kopya ng last will ng parents mo? Walang naiwang notarized last will kasi biglaan ang pagkamatay ng parents ko. Ang abogado ang nagdesisyon. Pinagbasehan ng draft ng last will ni Daddy. Hawak ni Kuya lahat ng papeles at pinasilip lang sa akin. Tinitipid nga niya ang allowance ko kaya naisip ko magtrabaho para kahit hindi niya ako bigyan, may pera ako. Bakit niya iniipit ang pera mo? Sa'yo yun. Baka raw kasi magamit ko sa walang kwentang bagay ang pera. Dati kasi mentally unstable pa ako at apektado ang pag-handle ko sa pera. May point din naman ng kuya mo, Trisha. Pero ngayong magaling ka na, siguro naman ay ibibigay na niya ang shares mong assets. Kukunin ko yun pagdating niya. Mag-i-invest ako sa negosyo na gusto ko. Ano ba ang mga gusto mong business? Gusto ko magtayo ng art school at sariling gallery. Hindi pa rin nagbabago ang plano mo. I will support you, my sunshine. Thank you. Yumapos siya sa braso ng binata at sinaglitan ito ng halik sa pisngi. Kumuha na ito ng cart at sabay silang namili ng bibiling item. Inabot din sila ng halos 1 oras sa loob ng supermarket dahil sa dami ng pinamili.
2 malaking kahon at 2 eco bag ang napuno nila. Palabas na sila ng gusali nang mapansin niya ang pamilyar na lalaking papasok sa itim na kotse. Nakilala rin niya ang sasakyan. Napakubli siya sa likuran ni Edmond. What's wrong? Takang tanong ng binata. Ang bodyguards ko, narito sila. Kabadong bulalas niya. Don't panic. Magsusumbong sila kay kuya. Hayaan mo silang magsumbong. Ihanda mo lang ang sarili mo sa mangyayari pero huwag kang paapekto. Nagmadali siyang lumulan sa kotse ni Edmond at sinilip sa bintana ang sasakyan ng mga bodyguards. Paalis na ang mga ito. Sinusundan kaya nila ako? Anya nang makaupo na rin si Edmond sa harap ng manibela, sa kanyang tabi. Baka napansin na nila na may iba kang pinupuntahan. Anito. Panay ang buga ni Tricia ng hangin. Nang mahimasmasan ay naibisan din ang kanyang takot. Hindi bale. Kung sakaling magalit si kuya, tatapatin ko na siya. Hindi niya ako mapipigilan sa gusto kong gawin. Matapang niyang wika. Tama yan. Nasa hustong edad ka na para magdesisyon at okay na ang kalusugan mo. Pagkawan ay nagmaniobra na ito. Tanghali na nakarating ng bahay ang parents ni Edmond. Sinundo pa ang mga ito ng binata sa airport. Tricia, you're back. Nasasabik na bungad ni Fatima, ang ina ni Edmond. Patakbo itong sumugod sa dalaga at ikinulong siya sa yakap. Naunahan din siya ng pananabik. Welcome home po, tita. Anya. Mami, na kaya ang tawag mo sa akin noon? Anito nang dumistansya sa kanya. Ay, oo nga pala, Mami. Pasensya na, kababalik lang po ng ibang memories ko. Ayos lang. Lalo kang gumanda ah. Nasuyod pa siya nito ng tingin. Salamat po. Stay at home lang kasi ako sa Germany. Hay, namiss kita ng sobra. Hindi na ako mag-aalala kay Edmond. Minsan kasi bigla na lang siyang inaatake ng depresyon kaya napapasugod ako rito. Nung tumawag siya, nagbuka agad ako ng flight naming mag-asawa kasi akala ko may bad news na naman. Mabuti good news na kaya na-excite akong umuwi ng Pinas. Tuloy ay bibili kami ng lupa at may aasikasuhin ng asawa ko. Nabaling ang atensyon niya sa ginoong kasama ni Edmond, ang daddy nito. Hindi niya maintindihan kung bakit bigla siyang inalipin ng hindi mawaring kaba nang makita ang Ginoo. Hello, Tricia. Welcome back. Kamusta ka na? Nakangiting bati ng Ginoo. Pilit siyang umiti at lumapit dito. Nagmano siya. Ayos lang po ako, Daddy. Anya. Mabuti naman at nagkabalikan na kayo ni Edmond, Tricia. Alam kong pareho kayong nahirapan noon, lalo na ang anak ko. Hindi siya nabigyan ng chance na makausap ka pagkatapos ng trahedya. Namamawis ang palad niya dahil sa hindi maipaliwanag na nerbiyos. Bigla ring kumirot ang kanyang sentido kaya nagpaalam siya sa mag-asawa na magbabanyo. Natagalan si Tricia sa banyo, malapit sa kusina kaya kinatok ni Edmond ng pinto. Tricia, are you okay? Tanong nito. Lumabas din siya at hinarap ang nobyo. Okay lang ako, ihahanda ko ng pagkain. Sabi niya. Sinamahan naman siya nito sa kusina at inasikaso ang nalutong pagkain. Hindi pa rin siya komportable lalo nang makasalo sa tanghalian ng mag-asawa. Mabait naman si Teodoro, ang daddy ni Edmond, pero may kakaibang pahiwatig ang isip niya. Kamusta ang negosyo ninyo, Tricia? Tanong ng Ginoo. Maayos naman po ang palakad ng kuya ko sa negosyo namin. That's good. Nakauwi na rin ba ng bansa ang kuya mo? Nasa Germany po siya pero sabi pa uwi na. Hindi lang niya sinabi kung kailan. Alam ba niya na nakikipagkita ka kay Edmond? Hindi siya nakakibo at tumitig sa kasintahan. Ito naman ang kumausap sa Ginoo. Hindi pa alam ni Troy na nagkikita kami ni Tricia, Dad. Kakausapin ko na lang siya. May itatanong din ako sa inyo tungkol sa chat ko noong isang araw. Ani Edmond. Naging uneasy naman ang Ginoo. Napagod sa biyahe ang mag-asawa kaya natulog 1 oras matapos ang tanghalian. Katuwang ni Tricia si Edmond sa paghuhugas ng pinagkainan nila. Wala kasing kasambahay ang binata at hindi nito inoobliga ang tiyuhin na gawin ng trabaho sa loob ng bahay. Dito ka na mag-dinner mamaya, Trish. Gusto ni Mami na makapag-usap tayo ng maayos at nang malinawan ka tungkol sa nakaraan. Sabi ng binata. Gusto ko pang magstay rito kaso magtataka ang bodyguards ko. Nakita na nila tayong magkasama. Malamang ay nakarating na sa kuya mo ang balita. It's time to tell your brother the truth. Ewan ko. Kinakabahan ako. Hinarap siya nito at hinawakan sa mga kamay.
Mas mabilis maresolba ang problema kung napag-uusapan ng maayos. Magagalit ang kuya mo pero once nag-usap na kami, magkakaintindihan din kami. Hindi ko rin alam kung saan siya humuhugot ng galit sa akin. Ang point ko lang, hindi pwedeng idamay niya ang pagmamahalan natin sa kung anong galit meron siya. Oo nga, pero ibang pakiramdam ko sa daddy mo. Paanong iba? Feeling ko, threat siya sa buhay ko. Banayad nitong pinigil ang kanyang mga kamay. Nahaplos din ito ang pisngi niya. Please don't overthink, Trisha. I know my dad, and he can't harm other people. Pero sabi mo, magkaribal sa politika noon ng mga tatay natin. Minaalala rin ako na bago na-ambush ang kotse namin, may tumawag kay daddy. Galit na galit siya. May binanggit siyang pangalan. We will talk to dad later. Maybe he can enlighten us about your father's issue. Tumango siya. Napanatag din siya nang malibang sa paglalaro nila ng bula ng sabon. Inabot sila ng 4:00 ng hapon sa kusina. Pagkuwan ay tumambay sila sa hardin na merong duyan. Maganda pala rito, makikita ang sunset. Sabi niya habang nakaunan sa matipunong dibdib ng binata. Nagkasya silang dalawa sa duyan na yari sa balat ng yantok. Yes, kaya paborito kong tumambay rito. Naalala ko may kubo rito noon. Nasaan na yon? Nasira na. Naalala mo na rin ba na sa kubo na yun ng first time natin? Anong first time? Natatawang tanong niya. Alam mo na yun. Natawa siya nang maalala ang unang pagkakataong naisuko niya ang pagkabirhen kay Edmond. Anniversary nila noon kaya inabot siya ng gabi sa bahay nito. Napaisip din ako kasi nang gumaling ako sa brain injury, saka ko lang napansin na hindi na ako virgin. Tinanong ko si kuya kung may naging boyfriend ako. Sabi niya meron pero matagal na raw kaming hiwalay. Anya, napailing ang binata. Your brother really hates me. Pasensya ka na kay kuya. Bigo kasi palagi yun sa pag-ibig kaya ayaw makakita ng couple na masaya. Napahalakhak si Edmond. Piningot nito ang matangos niyang ilong. Inipon din nito ang gabewang niyang buhok na tuwid at sinuklay ng mga daliri. Kahit anong galit ng kuya mo, hindi niya mahahadlangan ng pagmamahalan natin. Hindi na pwede ngayon, Trisha. Matatag nitong wika. Ipaglalaban din kita. Matanda na ako para kontrolin niya ang buhay ko. Hindi ako matutulad sa kanya na tatandang malungkot. Tumingala siya at pilit inaabot ang bibig ng binata. Yumuko naman ito at pinaghinang ang kanilang mga labi. Lumalalim na ang halikan nila nang sumigaw ang ina ni Edmond. Ano yun? Bulalas niya, napabalikwas ng tayo. Napatayo rin si Edmond at sabay silang tumakbo patungo sa harapan ng bahay. Napatili rin siya nang makita ang kanyang kuya na kinakalampag ang gate. Kuya Troy, huminahon ka! Anya, lalapitan sana niya ang kapatid ngunit pinigil siya ni Edmond sa kanang kamay. Umuwi ka na, Trisha. Nanggagalating utos ni Troy. Mag-usap muna tayo ng maayos, Troy. Please. Apila naman ni Edmond. Mag-usap? Sinabi ko na sa'yo noon pa na wag mo nang ipilit na malapitan si Trisha. Wag mo kong pagbawalan na hindi naman nililinaw ang dahilan ng galit mo, Troy. Mahal ko si Trisha at ganun din siya sa akin. Bakit hindi ka na lang maging masaya para sa kapatid mo? Maging masaya? Nang dahil sa pamilya mo, kamuntik na ring mawala sa akin si Trisha kasama ng parents ko. Natigalgal si Trisha at napatitig kay Edmond. Anong ibig niya sabihin, Edmond? Naguguluhang tanong niya. Bumakas din ang pagkalito sa mukha ng binata. Umapila sa usapan ang mami ni Edmond. Huwag mo kaming idiin sa kasalanang hindi namin nagawa, Troy. Inosente ang pamilya ko. Depensa ng ginang. Of course you will say that because you don't have any idea how dirty your husband's political campaign was before. Buwelta ni Troy. Dumating naman si Teodoro at tila na alimpungatan. Nagpanik nang makita si Troy. Halika na, Trisha. Sa bahay tayo mag-usap. Yaya ni Troy sa dalaga. No. Alam ko na pagbabawalan mo kung makita ulit si Edmond. Pagmamatigas ni Trisha. Nabuksan na ni Troy ang maliit na gate na hindi naman nakakandado. Sinugod siya nito pero hinarang ito ni Edmond. Huwag kang mag-eskandalo, Troy. Pag-usapan natin to ng maayos. Mahinahong wika ni Edmond. Bago ka humiling ng maayos na usapan, tanungin mo muna ang tatay mo kung bakit galit na galit ako sa pamilya nyo. Gigil pa ring wika ni Troy. Ano ba talaga nangyari, kuya? Naguguluhang tanong ni Trisha. Nabaling naman sa kanya ang atensyon ni Troy. Okay, since you're eager to know the truth, sasabihin ko na.
Hindi aksidente ang pagkamatay ng parents natin kung saan nadamay ka. Ambush ang nangyari at ang mastermind ay walang iba kundi ang daddy ni Edmond. Nagimbal siya sa natuklasan at inisa-isang tingnan ang miyembro ng pamilya ni Edmond. Nang mapako ang tingin niya kay Teodoro ay tuluyang nabuo sa isip niya ang nakalimutang senaryo, kung saan nakaalitan ng daddy niya ang Ginoo bago nangyari ang ambush. Totoo po ba yun, Tito? Mangyak-ngiyak niyang tanong sa Ginoo. Ginupo na siya ng kirot sa dibdib at nawalan ng kontrol sa emosyon. Nataranta ang Ginoo. Naging ganid ako sa kapangyarihan ng politika, pero hindi ko kayang pumatay, iha. Depensa ni Teodoro. You lied again, Teodoro. Angel ni Troy. Bakit nagsinungaling ka sa akin, kuya? Hinahapong usig ng dalaga sa kapatid. Dahil maaaring matrigger ang trauma mo once sinabi ko ang totoo, Trisha. Payo rin ng doktor mo na wag nang ipaalala sa'yo ang hindi magandang nangyari noon. Napaatras si Trisha nang kumirot ang kanyang sentido. Naalala na rin niya ang mga sinabi ng daddy niya sa kausap nito sa cellphone bago sila pinagbabaril sa kotse. Nabanggit nito ang pangalan ni Teodoro. Nawalan siya ng balanse dahil sa pagkahilo pero nasalo siya ni Edmond. Trisha, are you alright? Balisang tanong nito. Lumapit din si Troy at inagaw siya sa kamay ni Edmond. Nandilim na ang kanyang paningin at tuluyang nawala ng ulirat. Nagising si Trisha sa ospital at nakahiga sa kama. Hinanap niya si Edmond pero si Troy ang lumapit. Nasaan si Edmond, kuya? Nangihinang tanong niya. Huwag mo nang hanapin ng taong yun, Trisha. Anito. Kuya, wala namang kasalanan si Edmond, di ba? Huwag kang manhid. Maaati mo bang makisama sa pamilya ng taong nagpapatay sa parents natin? Paano mo napatunayang ang daddy ni Edmond ang nagpapatay sa parents natin? Magkalaban sila sa politika at nagkapikunan sa debate noon. Pero hindi yun sapat na basihan para iturong suspect si Tito Teodoro. Narinig ko si daddy nun sa kotse. Nabanggit niya na may threat siya mula sa kalabang politiko. Pero di ba may isa pang kandidato na tumatakbong gobernador noon? Nabanggit din ni daddy ang pangalan ng taong yun. At yung kausap niya sa cellphone, si Tito Teodoro, na humingi lang ng pasensya. Natigilan si Troy. Maya-maya ay bigla itong lumabas. Nagmamadali. Sumapit na ang gabi ay hindi pa rin nakikita ni Trisha si Edmond. Hindi ito sumasagot sa tawag niya. Isang oras na lamang ay lalabas na siya ng ospital. Dumating naman si Troy. Dito ka muna, Trisha, at huwag kang lalabas. Aasikasuhin ko lang ang bills natin at may bibilhin akong gamot. Sabi nito. Sige, kuya. Napanatag siya nang mapansing kalmado na ang kanyang kapatid. Hinatid lang nito ang nakaboteng tubig niya at muling umalis. Isang minuto ang lumipas ay may dumating na bisita. Napaupo siya nang makita si Edmond kasama ang mommy nito na may dalang isang basket na prutas. Edmond, mabuti dumating ka. Anong nangyari? Nasasabik niyang wika. Nilapitan siya nito at saglit na niyakap. Hinimatay ka kanina kaya dinala ka ni Troy rito sa ospital. Sasama sana ako pero hindi siya pumayag. Kinausap ko na lang muna si daddy. Anito. Teka, totoo ba na may kinalaman ng daddy mo sa pag-ambush sa amin noon? Lumuklok ito sa gawing kaliwa niya. Dad confirmed the truth. He was just framed by one of his political rivals. Absuelto na pala si daddy noon pero hindi naniwala ang kuya mo at ipinilit na si daddy ang mastermind sa ambush. Nahuli kasi ang isa sa gunman na tauhan ni daddy. Pero traidor ang isang yun. Binayaran pala ng kalaban nilang politiko para lumabas na si daddy ang salarin. Ang taong yun ay si Mr. Esguerra, ang dating gobernador at matagal ng kalaban ng daddy mo sa politika at negosyo. Nagalit si Mr. Esguerra kasi nang mayor pa ang daddy mo, pinasara ng daddy mo ang illegal business na daluyan ng droga. Nahalos pag-aari pala lahat ni Mr. Esguerra. Galit din siya sa daddy ko kasi lawyer si dad. Pinakulong kasi ni dad ang anak ni Esguerra sa kasong human trafficking. At kaya nag-away ang mga tatay natin ay dahil sa isyong ginawa ni Mr. Esguerra. Naumano'y si daddy ang nagpakalat na kasabot ang daddy mo sa illegal business sa lungsod. Ano po ang pangalan ni Mr. Esguerra, Edmond? Tanong niya. Si Ronaldo Esguerra. Bakit hindi siya nakasuhan noon? Nahalal pa siyang gobernador, di ba? Naging gobernador siya kasi wala na siyang kalaban. Kinulang ang ebidensya laban sa kanya noon, kaya hindi na ipakulong. May kapit din siya sa batas at ang husay magpaikot ng kwento. Pinasama niya ang imahe ni daddy. Nadepress si daddy kaya nag-cancel siya ng candidacy noon at piniling manahimik. Pero ngayon,
Pabubuksan ulit ni Daddy ang kaso lalo't tumibay ang ebidensya laban kay Ronaldo. Kinausap ko na ang kuya mo at hinikayat na makipagtulungan sa amin. May mga witness na nakausap si Daddy at handang tumistigo. Naniwala na ba si kuya sa inyo? Kailangan niyang maniwala kung hangad niya ang hustisya. We will help to find more evidence against the suspect. At hindi basta kwento lang. Mali ang taong pinaparatangan niya, Trish. At hanggat si Dad ang pinaniniwalaan niyang salarin, hindi mabibigyan ng hustisya ang magulang mo, pati na ang nangyari sa'yo noon. Bakit ngayon lang sinabi ng daddy mo ang totoo, Edmond? It's been 5 years. Dahil tahimik na kumikilos si Dad kahit nasa abroad siya. Maraming galamay si Esguera kaya bumagal ang pag-iimbestiga nila ng tao niya. Pinagtatakban si Esguera. At last month lang nalaman ni Daddy ang tungkol sa totoong suspect nung nakausap niya ang kapatid ng gunman na dati niyang tauhan. Umamin ng kapatid. Namatay na kasi ang gunman, pinapatay ni Mr. Esguera. Kaya rin umuwi rito si Dad ay upang idiin sa patong-patong na kaso si Mr. Esguera na namamayagpag pa rin sa politika. Talamak pa rin pala ang illegal business niya rito ayon sa kapatid ng gunman. Dati rin kasi yung nagsisilbi kay Mr. Esguera. May hawak din siyang recorded audio ng conversation ng kapatid niyang gunman at ni Ronaldo. Nasa pangangalaga na yun ngayon ni Dad. Dahil sa takot kaya hindi lumantad noon ang kapatid ng gunman. May banta rin kasi sa buhay niya. Kailangan makulong na Esguera, Edmond. Naulila kami dahil sa kanya. Gigil niyang wika. Nilapitan din siya ng ina ng binata at niyakap. Huwag ka mag-alala, Tricia. Narito kami at magiging pangalawang magulang mo. Magtiwala ka kay Edmond. Mabibigyan niya ng hustisya ang parents mo. Mas malakas ang impluwensya niya ngayon dahil isa siyang congressman. At kaibigan niya ang bagong gobernador at mayor ng lungsod. Salamat, Mommy. Maya-maya ay bumalik si Troy. Hindi na ito galit kay Edmond. Kailangan na naming umuwi. Anito. Sasama ako at may pag-uusapan tayo, Troy. Ani Edmond. Sige, pero pagpahingahin muna natin si Tricia. Okay, sige. Naiintindihan ko. Nagpaalam na sila sa ina ng binata. Nauna na itong umuwi. Umalis na rin sila nang dumating ang bodyguards. Pumayag ang kuya niya na sa kotse ni Edmond siya sasakay. Salamat sa effort mo para mapakalma si Kuya Edmond. Sabi niya nang lula na sila ng kotse sa backseat. I need to fix the issue to protect our relationship, Trish. Kung hindi kasi malilinaw ang issue, hindi titigil si Troy at guguluhin lang tayo. Hindi niya natutukan ng kaso noon kasi inatupag niya ang pagpapagamot mo. 3 buwan ka rin palang comatose at inabot ng 2 taon ng gamutan sa ulo mo. I appreciate his efforts and sacrifices to save you. Nakalimutan na niya ang sariling kaligayahan para lang mailigtas ka sa panganib. Naglaho rin ang inis niya sa kapatid nang mapagtanto na hindi biro ang hirap at sakripisyo nito. Naintindihan ko kung bakit ang higpit sa akin ni Kuya. Gusto lang niya akong protektahan. That's right. Mabait naman ang kuya mo. Pinatigas lang ng dagok ang puso niya. I hope he will find happiness soon. Once nahuli na ang mastermind sa pagpatay sa parents namin, natitiyak ko na magiging masaya na si Kuya. Hahanapan ko siya ng girlfriend. Natawa ang binata. Inakbayan siya nito at ginawaran ng halik sa noo. Pagdating ng bahay ay hinatid siya ni Edmond sa kanyang kwarto sa 2nd floor. Magpahinga ka na, Tricia. Kumain ka na ba? Anito, inayos pa nito ang kumot niya. Humiga naman siya ng tuwid sa kama. Kumain ako sa ospital kanina bago ka dumating. Buti naman. Babalik ako bukas pero hapon na siguro kasi may aasikasuhin kami ni Daddy at kuya mo. Pinadagdagan ko na rin ng security guards dito para habang wala kami, tiyak ko ang safety mo. Sige, salamat. Hihintayin kita. Sinaglitan siya nito ng halik sa mga labi bago lumisan. Sa loob ng 1 linggo ay 2 beses lamang nakabisita sa bahay ni Tricia si Edmond. Hindi rin pumapasok sa trabaho ang dalaga dahil ayaw ng kuya niya. Sabado ng gabi ay dumating si Edmond. May dalang pumpon ng pulang rosas. Pasensya na, ginabi ako. Sabi nito matapos humalik sa kanyang pisngi. Ayos lang, Edmond. Kumain ka na ba? Anya nang makuha ang bulaklak. Hindi pa, kagagaling lang namin ng kuya mo sa trial court. Kamusta ang hearing? Nagpakita ba si Mr. Esguera? Oo, at nasa kamay na siya ng mga pulis ngayon. Sa Lunes, malalaman ang resulta. Natitiyak ko na guilty siya dahil maraming lumabas na witness. Mabuti naman nang matigil na ang paghahasik niya ng krimen sa bayang to. Halika na sa dining, nakaluto na ako ng hapunan.
Pagkawan ay niyaya niya ito. Sumunod naman to sa kanya. Dumating na rin ang kuya niya pero hindi pa sumabay sa pagkain. May gagawin pa umano ito. Ang dami mo namang niluto. May bisita ba kayo? Ani Edmond. Ikaw ang bisita. Alam kong pagod kayo ni kuya kaya dinamihan kong ulam. Dito rin kakain ng bodyguards at drivers kaya idinamay ko na sila. Siya pa ang humila ng silya nito. Ang generous mong amo ah. Umupo na ito. Siyempre, kung mabait ka sa empleyado, pagsisilbihan ka nila ng maayos. Inasikaso muna niya ang pagkain ng binata. Nagtataka siya kung bakit may iniipit ito sa puson. Maupo ka na rin at kumain, Trisha. Udyok nito. Sinilip niya ang puson ni Edmond pero lalong na maluktot. Ano yung tinatago mo ha? Natatawang tanong niya. Wala to, kain ka na. Akmang hahawakan niya ito sa puson pero maagap na pinigil ng binata ang kanyang kamay. Anong ginagawa mo? Baka kung anong makapa mo rito. Singhal nito pero natatawa. Ano kasi ang tinatago mo riyan? Secret, malalaman mo rin mamaya. I can't wait. Sige na, ilabas mo na yan. Ano nang ilalabas ko? Yung nasa puson mo, dali na. Pilit niyang hinihila ang kanang braso nito. Tawa ng tawa ang binata. Kakahila niya sa braso nito ay tumansik ang pulang kaheta mula sa kamay nito. Ano yun? Bulalas niya. Pupulutin sana niya ang kaheta ngunit napunta yun sa paa ni Troy. Kamuntik pa nitong maapakan. Pinulot nito ang kaheta at binuksan. Napatayo tuloy si Edmond. Sorry Troy, makulit kasi si Trisha. Nito. Are you going to propose? Kunot noong untag ni Troy. Iniharap nito sa kanila ang nabuksang kaheta. Nanlaki ang mga mata ng dalaga nang makitang singsing ang laman ng kahon. Yes, I will marry Trisha. I will ask your permission too, as Trisha's guardian. Tura ni Edmond. Napatda siya at napako ang titig sa nobyo. Nilamon na nang nag-uumapaw na galak ang kanyang puso. Ibinalik naman ni Troy ang kaheta kay Edmond. Malalaman mo ang sagot ko kapag nakulong na si Mr. Esguerra. Nito. Naudot ang galak ng dalaga. Kuya naman hindi naman ikaw ang pakakasalan ni Edmond. Basta ako oo kaagad. Pakakasalan ko siya sa ayaw mo't sa gusto. Anya. Napailing ang kanyang kuya. Bahala nga kayo, gutom na ako. Umupo na ito sa harap ng lamesa at kumuha ng pagkain. Napatalo naman si Trisha kay Edmond, lumambitin sa leeg nito. Ay, doon na kaagad may moonlight. Anya. Salamat may sunshine. Asikasuhin na natin ng papeles para sa kasal. Nito. Anytime I'm ready ako. Gusto ko church wedding sa Cebu. Ikaw ang masusunod, boss. Nang halikan siya nito sa mga labi ay sabik niyang tinugon. Ayaw pa sana niyang tumigil ngunit tumikhim ang kanyang kuya. Tama na ang lambingan, malamig na ang pagkain. Ni Troy. Naghiwalay naman silang magkasintahan at pumwesto sa harap ng lamesa. 2 linggo lamang ang lumipas ay kaagad silang nagpakasal sa kilalang simbahan sa Cebu. Kompleto ang pamilya ni Edmond at dumalo rin ang ibang kamag-anak sa side ni Trisha. Samantala, nakulong na rin ang mastermind sa pagpatay sa parents ni Trisha. Natapos din ang problema at nakamit nila ang hustisya. Nalinis na rin ang pangalan ng kanilang mga ama. Mabuhay ang bagong kasal! Bati ng mga bisita matapos ang seremonya. Sabay silang mag-asawa na naglakad palabas ng simbahan. Tinuntun ng kinaroroonan ng bridal car. Huminto pa sila sa harap ng parents ni Edmond at ni Troy. Salamat bro. Promise, iingatan ko si Trisha. Ni Edmond kay Troy. Saglit na niyakap ang bayaw. Salamat din sa tulong niyo na mabigyan ng hostisya ang pagkamatay ng parents namin. Alam ko namang magiging mabuti kang asawa ng kapatid ko. Kaya panatag ako. Nakangiting wika ni Troy. At maghanap ka na ng mapapangasawa para hindi palaging mainit ang ulo mo, kuya. Tukso ni Trisha sa kapatid. Pinandilatan siya nito ng mga mata. Pagkuwan ay niyakap din siya ng kanyang in-laws at sister-in-law na dumayo pa mula abroad. Pagkuwan ay dumiretso na sila sa beach house ng yumao niyang lola. Doon din ang venue ng salo-salo. Napuno ng mga bisita ang malawak na beachfront garden. Nang mapagod sa pagsasayaw ay nagpahinga na rin sila sa inuukupan nilang kwarto. Saan ang honeymoon natin may sunshine? Tanong ni Edmond nang makahiga sila sa kama. Gabi na rin kaya dinamdam nila ang pagod. Sabi mo South Korea kasi may snow na.
Anya. Okay lang ba sa'yo na doon tayo? Okay na okay. Hindi tayo pagpapawisan kahit buong araw at gabi ang loving-loving. Tumatawang humarap si Edmond sa kanya. I love your silly side. Naaalala ko, ikaw ang umakit sa akin nun kaya napaaga ang honeymoon natin. Ako ba? Oo, nakarami ka ng cocktail at lumakas ang amats mo. Nakahiga ako sa bench ng kubo, bigla mo akong dinaganan at hinalikan. Natukso naman ako kaya sinunggaban na kita. Uminit ang mukha ni Trisha nang maalala ang kapilyahan niya noon. Itinulak niya sa dibdibang asawa at pumaibabaw rito. Aamin na ako, pero ngayon dapat may introduction ng honeymoon natin. Anya. Humagik-gik si Edmond at inunahan siya ng pangahas na halik sa mga labi. Pero dahil parehong pagod, pinagpaliban muna nila ang honeymoon. Matulog na tayo. Ilaan natin ang lakas natin sa isang linggong honeymoon sa Korea. Ani Edmond nang makahiga ng maayos. Yumakap naman siya rito. Oo na, lilibutin din natin ang buong South Korea at manonood tayo ng K-pop shows. Mahilig ka pa rin ba sa K-pop? Oo, ang cute kasi nilang tingnan kapag sumasayaw. Susuportahan kita kung saan ka masaya. Thank you, Moonlight. Hinagkan niya ito sa pisngi. Ngumiti lang ito. 2 buwan pagkatapos ng kasal ay naging positibo rin sa pregnancy test si Trisha. Nakaalalay rin sa pagbubuntis niya si Edmond at biyan ng babae. Napanatag din siya nang malamang may girlfriend na ang kanyang Kuya Troy. Hindi na ito malungkot at mag-isa. At sa paglipas ng panahon ay lalong naging masagana at masaya ang buong pamilya, lalo na nang dumating ang panganay nilang lalaki. Sa tuwing aalalahanin nila ang kanilang mga pinagdaanang mag-asawa, masasabi nilang pinagtibay na sila ng panahon. Kahit pinaghiwalay sila at inalisan ng alaala si Trisha, sa huli ay nakilala pa rin ng puso niya ang lalaking pinakamamahal niya, na ngayon ay habang buhay na niyang makakapiling kasama ang kanilang anak. The End. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.